Dito naman, magkaiba na uli dito sa pangalawang parable na to dahil ang tinutukoy dito ay yung wheat and tares. Ano po? Nakalagay dito, Matthew records Jesus' second parable concerning the kingdom of heaven. He compares it to a man who sows good wheat in his field, but later an enemy sows toxic, unproductive tares. The farmer allows the two kinds of plant to grow alongside each other. Naghahasik ang Diyos ng mabuti, naghahasik si Satanas ng masama. Yun lang yung pinakikita, dalawa yung naghahasik. May tumatanggap dito ng mabuting salita, may tumatanggap ng hindi mabuting salita. Ito yung trigo sa mabuti, yung sa masama, ito naman yung damo. Diba? Pag sinabing damo, walang pakinabang, kundi pagkain ng hayop. The farmer instructed his workers to allow both the wheat and tares to grow alongside each other until the time of the harvest is ready. So, hintayin na lang natin para yung lumaki, at kung sino yung walang pakinabang, ay sigaan sa apoy. So, pinakikita dyan yung dalawang bahagi ng dalawang tao na tumatanggap din ng salita. Remove and gather up the bad tares and bind them in bundles to be burned. The tares are burned because they have no good use and may even be toxic. Parables of corruption among the kingdom community. The parable of the wheat and the tares. So, nandito tayong lahat. Tinutukoy lang dyan. Ang araw ng Diyos ay sumisilang sa masama at sa mabuti. Hindi pa siya naghuhukom dahil hinihintay niya na marami pa sanang magbago. Ano po? Pero nananatiling matigas ang tao sa kanyang paniniwala. In the interest of preserving and protecting the wheat, the wise farmer did not separate the tares from the wheat until the time of harvest. Yung time of harvest, yun yung final judgment. Ano po? The wise farmer recognized that the ultimate answer to tares among the wheat would only come at the final harvest. Kasi pag inalis mo yung tinatawag na damo sa trigo, magubunot yung ugat. Mamamatay din. Yung iba kasi sinatsyagaya, binabawasan lang. Pero umaagaw pa rin ang sustansya yun eh, yung ugat nun. Ano po? So dalawa yung pinakikita doong bahagi, mananampalataya at hindi mananampalataya. Sa huli makikita nyo, isa-summarize pa uli natin. Ano po kasi, ang dami-daming paliwanag eh. Ito namang parable of the mustard seed, ay ang ipinakikita. Kung ang iyong pananampalataya nung una ay siliit ng butil ng mustasa, buto ng mustasa, dapat, pag ikaw ay tumagal na sa iglesia sa mahabang panahon, hindi na ganyan. Ibig sabihin, malaki na, nag-grow na, matured na. Ano, kaya mo nang dalhin ang lahat ng mga problema sa buhay, hindi ka na kayang ibagsak na. Ano po, 13, 31, 32 ng Matthew. Jesus compares the kingdom of heaven to a mustard seed that grows from a small seed into a large life-giving tree. Jesus said the kingdom of heaven is comparable to a mustard seed. This is an odd comparison because the kingdom of heaven is supposedly a great and mighty domain. Mula dun sa maliit na lumaki. Mula dun sa umpisa ng ebanghelyo na ipinangaral at pinagkamatayan nila Pablo, pagdating ng panahon, yung pinakita natin dito, lumawak na ang naabot ng ebanghelyo. Dumadami na ang nagiging Kristiyano, dumadami na din ang nag-i-interpret ng Bible, dumadami na rin ang tinatawag na umaalis sa mga dati nilang paniniwala. Malaki na itulong ni Soriano. Kahit ganon-ganon, kasi yan ang lumaban sa mga maling paniniwala. Marami rin ang nabuksan dyan. Ano? Kasi biblical din magsalita. Although mediko, kung minsan, nandun pa rin naman yung pagiging masigasing. Ano? Kasi pumapasok sa isip ko, baka hindi namatay. Ano ko lang? Naiisip ko lang. Wala naman kasi pinakita ang kabaong. Pwede namang sabihin, umuwi ka na ng Pilipinas, magpahinga ka na, kami ng bahala rin. Pwede. Diba? Hula ko lang naman yung inaano ko lang, naiisip ko lang, ano? And here is Jesus comparing this infinite, invincible kingdom to a tiny seed that is smaller than all other seeds. Ayan, mula doon yung sa mas maliit, yun lang ang pinakikita doon, na gaya ng pananampalataya ng isang tao, na nung maintindihan mo yung salita ng Diyos mula doon sa wala ka pang knowledge, paglipas ng panahon dapat knowledgeable ka.
Alam mo na dapat yung tinatawag na kahalagahan ng iyong pananampalataya. But when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. A description of the growth. Yan ang pinakikita dyan sa tiny seed na yan. Kasi nag-transform. Mula doon sa maliit na buto, nag-transform, nag-mature. Yun ang pinakikita. So yan ay lumalarawan din sa paglaki. Ayan, an eventual dominance of the kingdom community. A beautiful picture of the church and word. Diba? Sa Revelation, pinagpapatay yung mga bawat churches doon. So, napigilan ba ang salita ng Diyos? Hindi. Nung nagtakbuhan, nangaral yung mga iba't ibang mga tao ng Diyos, lalo pang maraming nasakop ang Ebanghelyo dahil sa Great Tribulation. So, yun ang nagpapakita rin ng maunlad na pagyabong ng Iglesia noong unang panahon at ng salita ng Diyos. Growing so large that it provides refuge for all of the world. It is like a mustard seed which is the smallest of all seeds sown upon the earth. Kaya napakahiwaga. Ano po? Yan yung mga talata sa Bible na hindi mo pwedeng i-interpret ng literal. Gagamitan mo talaga ito ng masikap na pag-aaral. The parable of the leaven. 13:33-35 ng Matthew. Jesus compares the kingdom of heaven to leaven hidden in flour, resulting in a paste worth of bread. Another parable spoke to them, the kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid it in 3 measures of meal till it was all leavened. So pinakikita lang dyan, huwag tayo mag-focus dun sa may babaeng nagmamasa. Hindi yun ang punto. Ang pinag-uusapan, yung walang libadura na nilagyan ng yeast ay umalsa. So, ganun din po ang ipinakikita nun. Isang halimbawa ito nung paglago, pag-alsa. Ano yun? Yung impluensya ng Iglesia at salita ng Diyos na nagpakita ng isang anyo ng pag-alsa o pagdami. Kasi, di ba,